Magalak si Mariang ina, ipinaglihing walang sala. Luhang malinis sa tanang kababaihan, Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Ang paglilihi kay Maria na pinanatili ng Diyos na malaya sa anumang bahid ng kasalanan ay bahagi ng plano ng Diyos upang karapat-dapat siyang maging ina ng tagapagligtas. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahit taasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinag-uli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angkin kapuri, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Kasalanan
Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamusuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ni Diyos sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya ay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kaniyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad.
Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami nga'y bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo, sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David.
Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lahat. Mayroon pong pelikula sa Netflix ngayon. Ang title po ng pelikula ay Mary. Patungkol ito sa mahal na Birheng Maria. Hindi ko kukwento yung lahat para sa gustong manood. Baka magalit sa akin. Spoiler alert. Nagsimula ito ng humihingi si San Joaquin, yung tatay ni Maria, humihingi ng isang anak sa Diyos. Pagbigyan nawa siya. Pinadala yung Anghel Gabriel. Sabi, magkakaroon ka ng anak, babae, pero itatalaga mo siya sa Diyos. I-offer mo siya sa Panginoon. Yun yung deal. Yun yung una nung storya, nung Mary na pelikula na nasa Netflix ngayon. Ang katapusan, hanggang sa istorya ni Maria na inialay niya si Jesus sa templo. No? Nagsimula sa pag-alay kay Maria sa templo, nagtapos sa pag-alay kay Jesus sa templo. Magandang panoorin ito dahil makikita natin na hindi madali yung pinagdaanan ni Maria. No? Unang-una, sabihan ka ba naman na buntis ka, magdadalang tao ka, dadalhin mo yung anak ng Diyos. Mahirap. Yun nga, sinasabi niya sa Ebanghelyo, paano mangyayari yun? Ay dalaga ako. Pero nasa gospel din, nasa Ebanghelyo rin ngayon, walang mapangyayari ang Diyos. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Nothing is impossible with God. Meron po tayong dalawang mirakulo dito sa ating mabuting balita. Yung una ay si Maria na nagdalang tao, ipapanganak ang anak ng Diyos. Ang ikalawa yung kamag-anak niya si Elizabeth. Alam ng karamihan, alam ng lahat na baog at hindi na makakapanganak. Subalit naglilihi at ipapanganak si Juan Bautista. Napakaganda dahil hindi kakaiba sa atin si Maria, bukod sa kasalanan. Yun lang. Tayo'y makasalanan. Si Maria, iniadyanan ng Diyos na hindi makasalanan para inihahanda niya para sa kanyang anak na si Jesus.
Sa pelikulang iyon, makikita rin ang lahat ng kagandahang loob na ginagawa ni Maria. Patid ko na habang lumalaki rin si Jesus, meron siyang tutularan, yung magulang niya, si Maria at si Jose. Nakikita niya ang kabutihang tao nila. Hindi magic, no? Yung kabaitan. Na isa sa buhay yung kabaitan. Kaya nga magandang balik-balikan yung istoryang iyon. Si Maria, puno ng takot, natatakot, may pangamba, pero mas malaki yung kanyang pag-asa sa Diyos at mas malaki yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kaya, let it be done unto me according to your will. Yun ang kanyang sinabi. Mangyari nawa ang kagustuhan ng Panginoon sa akin. Ganon din dapat tayo. May tutularan tayo. Si Mama Mary. Marami tayong problema, marami tayong katatakutan, pero mas mananaig dapat yung ating pag-asa sa Diyos at ang ating pagtitiwala sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Sa kwento sa ating ebanghelyo, hindi inilahad ng anghel kung papaano siya mamumuhay. Hindi siya mamumuhay bilang reyna. Mamumuhay siya bilang ina. No? Maghihirap. No? Munti ka nang ikamatay ni Maria yung pagdadalang tao niya dahil bawal na bawal noon yung mabuntis ka nang wala kang asawa. Pwede siyang patayin. Yun yung unang kinakatakot ni Maria. Ikalawang kinatatakot ni Maria nung ipinanganak niya na si Jesus. Ano na nangyari doon? Hinanap ni Haring Herodes lahat ng mga sanggol dahil nabalitaan niya na ang tagapagligtas, ang hari, ay ipinanganak na. So ipinapapatay niya lahat ng mga lalaking bata, bagong panganak. Takbo ngayon si Maria at si Jose papuntang Ehipto para lang makatakas. Hindi biro-biro yung dinaanan nila. Pero mas nananaig yung kanilang pagmamahal, pagtiwala sa Diyos at pag-asa sa Diyos na sila'y tutulungan magpakailanman. Hindi man sila iiwas sa kasamaan, no? Meron tayong temptations, pero makasisiguro tayong iaadya tayo ng Diyos. Tutulungan tayo, bibigyan tayo ng lakas na malagpasan yung mga trials sa buhay natin. Umasa tayo, tumingala tayo, tingnan natin ang mahal na Birhen. Kung atin pong susuriin ang mahal na Birhen, parati pong katambal niya si Jesus. Parati niyang kakambal yung anak niya. Pag nagdasal tayo ng Hail Mary, akala natin kay Mama Mary, hindi. Hail Mary, full of grace. Ano yung susunod kaagad? The Lord is with you. Nasa sa iyo ang Diyos. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Yun ang sabi sa kanya ni Elizabeth, nung binisita niya si Elizabeth. The Lord is with you. Kaya lahat ng mga imahe na makikita natin, karamihan, kasama ni Maria si Jesus. Kapag tumingin tayo sa Santo Rosario, nandun kasama niya si Jesus na nag-aabot ng Rosario. Sa nalalapit ng December 12, pagdiriwang natin ng Our Lady of Guadalupe, sa imahe ng Guadalupe, nandun si Jesus, nasa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kung Immaculate Conception, pupunta tayo sa Manila Cathedral, makikita natin mag-isa si Maria, hindi po. Nasa sa puso niya ang Diyos. Maaaring hindi natin pisikal na nakikita ang Diyos, pero nasa butot laman ni Maria ang Diyos. Nasa puso ni Maria ang Diyos. Kaya, wag ho tayong mahihiyang magmahal sa ating mahal na Birheng Maria. Hindi niya po tayo ililigaw. Dadalhin niya tayo kay Kristo na siyang tunay niyang mahal. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo.
Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tukom, sinangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatayan man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa kalinis-linisang paglilihi sa Kanya, nahahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahat. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa pananalangin sa ating Ama at Lumikha. Ang ating pong itutugon, Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagkritika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumao naway magdiwang ng walang katapusang kasama ni Maria at ng banal. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Panandalian tayong tumahimik upang ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami sa aming panalangin na kasama ng kalinis-linisang Birheng Maria, hinirang bago pa man nilalang ang mundo upang maging ina ng Jesus na iyong anak na nabubuhay at nagahari ng magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon, ang alak at tinapay, dala sa altar mo. Pati puso namit isip, tinataas sa'yo, habang naghihintay kami kay Kristo darating. Magsitayong lahat.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas sa ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na birhing kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal, sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiludan lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ating dasalin ang itinuro sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin
sa amin. Anak mo kami, ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito si Jesus na anak ni Maria, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal, na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa kayo ng kagalakan ng Espiritu Santo, ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa, kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng
tanan magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nang sa kalinis kami ay hihingi sa iyo sa panangin awang ininigil. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ang tinubuhay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave,